ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga tita, tito, kuya, at ading. Sa inyong lahat ay inihahandog ko ang programang Dear Ulang Banglo. Subaybayan niyo ang ating pagsasadula ng kauna-unahang kwento dito sa ating programang Dear Manang Ulang. At kung sino man sa inyo ang gustong maglahad o magpadala ng kanyang kwento dito sa ating programa, ay malaya kayong magpadala sa akin ng inyong liham ayon sa iyong mga karanasan at sa inyong kasaysayan ng buhay. Maraming pong salamat at pagpalain tayong lahat ng may kapal. Morning and you're still sleeping. Coco is purring on your back. The rise and fall of your breathing is all I'm wanting to look at. Mga kaibigan, nandito ang isang kasaysayan hango sa tunay na buhay mula sa ating isang kaibigan at itago na lang natin siya sa pangalang Amor. Dear Manang Ulang, itago na lamang ninyo ako sa pangalang Amor. Isa akong OFW na may mga anak sa Pilipinas. Single mother kung tawagin. Masasabi kong maganda ako at maraming nanliligaw sa akin, Manang Ulang. Kutis, Kastila kung tawagin nila ako. Manang Ulang, di naman ako malandi, pero nagkataon na na-inlove ako sa isang Arabo dito sa bansang Dubai. Nagtatrabaho ako bilang isang sales lady sa isang mobile shop. Matagal na siyang nagpaparamdam sa akin pero ini-ignore ko siya. Sa kadahilan ng ayaw kong pumatol sa Arabo. Pero isang gabi na may tumawag sa akin by messenger. Wala lang sa akin na nasagot ko. Papatayan ko na sana ng phone. Ang sabi niya, sandali, gusto lang naman kitang makausap. Wala naman akong gagawing masama, sabi niya. Pero dahil sa gusto ko ring may makausap at that time, kinausap ko siya hanggang sa lagi na niya akong tinatawagan. Dahil naaaliw na rin ako sa kanya, kaya hinahanap-hanap ko na rin ang tawag niya. Halos wala na kaming tulugan, magdamag kaming nag-uusap. Napalagay ang loob ko sa kanya. Ang sabi niya, wala na siyang asawa, hiwalay na. Ng 3 taon. Dahil nag-uusap kami lagi, umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw, na lagi, araw-araw sa loob ng 1 buwan, naniwala akong wala na siyang asawa. Nagkarelasyon kami at nagmahalan. Na-inlove siya sa akin at tuluyan ng nahulog ang loob ko sa kanya. At minahal ko na nga siya ng totoo. Nagplano kaming magpakasal at inayos ang mga papeles namin sa kasal, Manang Ulang. Hanggang sa isang hapon, may tumawag sa akin. At ang sabi, asawa daw siya tago na lang natin siya sa pangalang Abdul. At asawa nga daw siya ni Abdul. Sinabi ko sa babae na tumawag na ang sabi sa akin ni Abdul ay hiwalay na sila ng 3 taon
At sagot ng babae, hindi daw sapagkat katunayan ay never silang naghiwalay. Ang sabi ko sa babae, tawagan niya ako kapag nandoon sa kanila si Abdul at ipakiusap sa akin si Abdul para maniwala ako. Ipinakita ko lahat sa babae ang lahat ng mga papeles namin sa planong pagpapakasal ni Abdul. Naging maayos naman ang pakikipag-usap sa akin ng babae at ayun nga, tumawag sa akin yung babae at ipinakiusap sa akin si Abdul. Ipinaglaban ni Abdul kahit na nagkagulo sila ng kanyang buong pamilya. Gusto pa rin ni Abdul na pakasalan ako, manang-ulang. Sa kalaunan, napapayag ni Abdul ang kanyang pamilya na pakasalan ako. Pero ako na ang umayaw sapagkat para sa akin, kung mag-aasawa man ako ay yung wala akong kaagaw. Ang sabi ni Abdul, manang-ulang, Muslim daw siya at pwede daw yon sa kanya. Pero manang-ulang, isa akong born again Christian. Oo, mahal ko si Abdul, pero ipinasa Diyos ko na lang ang nararamdaman kong pagmamahal kay Abdul. May mga araw at gabi na umiiyak ako dahil sa naiisip ko si Abdul, manang-ulang. Pero kinakaya ko sapagkat alam ko na ito ang tama at dapat kong gawin. At alam ko na di ako pababayaan ng Diyos. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Nagmamahal, amor. Tunay nga mga kaibigan na kailangan nating magsakripisyo para sa mabuting desisyon sa ating buhay. Sakripisyo natin ang tama sapagkat kung pipiliin natin ang mali, sa bandang huli tayo din ang magdudusa. Kaya naman sa mga bagay-bagay na alam na natin na mali ay kailangan pa rin nating piliin kung ano yung tama. Sa pagpili natin ng tama, ang Diyos ang gagabay sa atin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala sa kinabukasan. Sapagkat kung alam natin na mali at ipagpapatuloy pa rin nating piliin ang mali, sa bandang huli tayo ay magsisisi din at ang Diyos ay pababayaan tayo sa desisyon natin yan at matatanggap natin ang karma, ika nga. Kaya kailangan maging matalino tayo kung ano ang nararapat nating piliin sa buhay. At manalig tayo sa Panginoong Diyos na mayroon siyang inilaan na para sa atin, na hindi natin kailangang umagaw sa kung mayroon. Kung pag-aari ng iba ay wag na natin kailangang agawin. Hintayin natin ang para sa atin na inihanda ng Panginoong Diyos para sa atin, upang sa ganoon ay maging lubos ang ating kaligayahan pagdating ng araw. Pagpalain tayong lahat. Maraming salamat. Ito ang inyong lingkod, Marzol Cinco. We've always trusted the music, to bring us closer. Mga kaibigan, kung sino man sa inyo ang nagnanais na maisalaysay ang kanyang buhay dito sa ating programa, malaya po kayo na i-send ang inyong mensahe o ang inyong kwento dito sa ating inbox upang ating mabigyan salaysay sa ating programang Dear Manang Ulang. Marami pong salamat!